is the FM radio of EDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa programang Balita at Talakayan. At syempre, nandito naman po kami ng aking partner. Magandang tanghali po sa mga kababayan ho nating walang sawang nakikinig ho sa aming palatuntunang Balita at Talakayan. Good morning, kasamang Sandy. Good morning. At medyo makulimlim na hindi malaman kung iinit ang panahon, partner. At balita, mayroong paparating na mga dalawa yata bagyo to. Kung papasok kung yata papasok, yan. Sana naman Huwag nang pumasok. Huwag nang pumasok at sigurado, partner, talagang kawawa na naman yung ating mga kababayan dito. Ang sigurado, partner, dyan, para hindi makapasok yan, huwag bigyan ng baon. Kaya pag binigyan mo ng baon yan, papasok yan. Anyway, magandang umaga ho sa mga kababayan ho naming nakikinig at sumusubaybay ho sa aming programa ngayong araw. At napakaraming issue yung pag-uusapan natin kasama sa ngayong araw na ito. Tama, partner. At ito yung siguro balita, di ba, na mukhang nahuli na. Itong si Alice Go, yung dating mayor ng Bamban, Tarlac. Dismiss mayor. Dismiss mayor, pero alam mo, sa Indonesia nahuli, doon pala pagka yung mga pugante, pag nasa ibang bansa, madaling mahuli, Pero dito sa atin, parang hirap na hirap hulihin at nakakalabas pa. Oo, at alam mo, yung pagkahuli sa kanya at yung parang yung treatment, kung titingnan ho natin, parang parang artista. Nakikipag-selfie pa, di ba? Kita mo yung mga lumabas na mga pictures, nakipag-selfie pa yung yung grupo ng NBI doon sa eroplano. At yung pagtanggap ni Secretary Abalos doon sa pagdating ni Alice Go, di ba dapat pagpuganti ka, nakaposas ka, no? Tsaka dapat mga seryoso, no? Itong si Secretary Abalos mukhang hindi rin kilala. Tinanong pa kung siya nga si Alice Go. Yun nga, ang nakakapagtaka doon, bakit itong mga humuli? Hindi naman sila nakahuli. Itong mga sumundo, parang nagpa-selfie pa doon, mga puro nakangiti, may mga waki pa. Siguro dapat maimbestigahan yung mga yan. Parang hindi professional dapat doon, mga seryoso yung mga mukha nila, mga hindi ganun magpapapicture sila. Yun namang isa, talagang tuwan-tuwa din. Si Alice Go. At piling artista siya, di ba? Dapat siguro matanong yung mga yan kung bakit mukhang hindi mga professional kung umasta itong mga sumundo diyan. At saka sana naman ho pagka-ordinaryong tao halos sakalin nyo pagka nahuhuli nyo. At saka ayaw magpa-picture, nakasama. Ito hong si dismiss mayor ng Banban na to, Pampanga Tarlac, na talaga namang kung yung pagtrato ho ng mga natin mukhang may kakaiba.
Saka mukhang mahina. Available yata ito eh. So, mura lang yata yun. Makakalabas. Hindi natin alam kung ano yung kasong ipapataw dito. Pero ang sabi, parang hindi na siya maglalagak ng bail sapagkat ipapatawag din siya ng Senado. Para doon sa aid of legislation. Oo. Kung bakit papaano yung nangyari, kung bakit papaano siya nakakandidato. Hanggang sa naging mayor siya. Oo. Malinaw na in-check pala ito eh. At saka yung pagsisinungaling niya, kung talagang may basis, ito kung Commission on Election, di ba sabi, patong-patong yung kaso para sa kanya. At tinitiyak na sana ay makulong, dahil doon pa lang sa pag fill up mo ng tawag dito nung certificate of yung COC ng mga kandidato, di ba? Dapat doon nakasaad yung tunay at walang pagsisinungaling dahil ang purpose mo ay mag-serve bilang isang public servant. Di ba? Doon pa lang sa pagkakataon na niloko mo na yung COMELEC. Pangalawa, niloko mo yung mga botante, yung mga kababayan nating mga Pilipino na nagpadala na iboto si Alice Go na ito. Hindi lang partner na, dapat siguro panagutin yung mga kasabwat dito. Doon sa mga pagkuha ng birth certificate, paano nakakuha ito, paano napalitan, at paano ito na, alam po partner, napakahirap pag magpapile ka ng certificate of candidacy. Madaming yan eh. Madaming requirement na hinihingi. So paano nakalusot ang ang pagpapile para kung kandidato. At saka, di ba, dapat imbestigahan din kung paano ito nakalusot sa Pilipinas. Sa kabila ng may lookout bulletin ito. Na dapat hindi sila nakalabas ng bansa. Ang balita dito, parang gumamit siya ng isang private plane. Private yacht siguro. Dahil sabi dun, dumaan sa isang backdoor na lugar. Ang sabi niya sa Pangasinan. At lumalabas na itong si dating Mayora Alice Go, may boyfriend pala ito. Diyan sa parte ng Pangasinan na isang mayor. At taliwas din doon sa sinasabi niya na wala siyang karelasyon. Ano man ang karelasyon nito, kung sino man, dapat ay ang mahalaga kasi dito lumabas yung katotohanan na bakit nakapag-exit ito sa bansa na hindi na malaya ng ating gobyerno. Sa kabila nung napakalaking intelligence fund natin. Hindi lang naman sa Coast Guard, meron 'yan. Halos lahat yata ng ahensya merong nakalang intelligence fund. Paano ito nakalusot? Yung isa pang problema natin, ito si Kibuloy, hanggang ngayon hindi pa rin lumilitaw. Na sinasabing appointed son of God, pero mukhang ayaw lumabas at ayaw harapin yung kanyang mga kaso na kumbaga parang kinakaso sa kanya. Mabuti pa yung CIDG pinagbihis ng kulay orange. Siguro si Kibuloy patakasin natin papuntang Indonesia. Baka doon din mahuhuli Okay bala. Hindi pupunta ng Indonesia 'yan. Di ba? Mabuti pa to kako yung kasama Sandy itong CIDG. Nung ipinresenta nila sa media si Goo, ay nakadamit ng kulay orange at nakalagay yung detainee. Dapat pare-pares na sila. Dapat ganun yung sistema. Para at least ramdam niya na siya ay isang pusakal. Hindi pare, parang nangyari, makikita mo parang talagang celebrity si Alice Go nung nahuli. Talagang mga nakangiti pa sila, nagwawaki. Ito yung mga sumundo ng ating mga otoridad. Na kumbaga, ito isang pugante. Dapat seryoso sila, hindi dapat ganun yung kanilang mga action. So seryoso dapat. Kumbaga nawawala yung pagka-professionalismo nila isipin mo yun, magpapapicture ka, puro nakangiti kay lahat doon, pati si Alice Go, feeling celebrity. Akala siguro, artista na ako ngayon. Hindi magandang tingnan para doon sa mga kababayan natin. Yun yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, ay pinapalala, pugante yan, hindi yan celebrity. Bakit ginagawa nyo yan? Siguro
parang parang nagpapakita na sa tagumpay yung kanilang operation. Pero dapat sabi nga maging professional ho kayo kung anong mandato ng gobyerno na trabaho ninyo. Hindi yung parang naglulukuhan lang kayo na nahuli natin, selfie muna. Parang nakakawala kasi ng respeto doon sa mga kababayan natin na nakakapanood. Nawala yung seriousness. Parang baliwala lang, parang ganito lang. Para silang mga pangkaraniwang tao doon na pumunta lamang at para magpa-selfie, no? Oo, kaya hindi magandang tingnan. Oy, partner, babatiin ko muna yung mga nakatutok sa atin, si kasamang Tito Porras nakatutok sa programa natin ngayon. Ang sabi ay monitoring mga idol. Siyempre nakatutok din sa atin si Konsyala Christy Rayos, good PM po sa dalawa at God bless. At siyempre babatiin ko na rin yung aking kumpare si paring Nelson Arcega na naandyan ngayon sa Barangay Calero. Alam niyo yung bakery nito, napakasarap ng luto ng tinapay, talagang may papagmalaki yung tinapay nito, yung Charap Bakery. Diyan po yan sa may salong along road na talagang makikita nyo. Ang daming bumibili yung mga tinapay diyan. Sa lugar na. Sa araw, titikman natin yung tinapay diyan sa parte na salong. Kay paring Nelson, happy listening. Dapat may kasamang kape. Kasamang kape. Partner, nabanggit ko sa salong, talagang gusto kong basahin yung isang yung programa pala, yung mga pailaw diyan, talagang ang ganda ng mga pailaw ngayon, Oo. Ito pala ay proyekto pala ito ni Congressman Arnan Panaligan, through DPWH. National pala ito. Ito yung Aguila Congressional Project, o yung aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa narangang legislatura. Installation of roadway solar lighting at National Highway. Pinunduhan natin sa Kongreso ang pagpapailaw ng National Highway sa pamamagitan ng solar lights mula sa Calapan City Port hanggang Barangay Santa Isabel o Kilometer 5. Isang bahagi o phase lang ito ng proyekto. Noong nakaraang mga taon ay nalagyan na rin ng solar street light ang bahagi ng National Highway sa bayan ng Nauhan at sa bayan ng Victoria mula Barangay Babangunan patungong Barangay Alcate. Ang roadway solar lighting sa iba pang bahagi ng National Highway sa Nauhan hanggang Socorro at Baco hanggang Puerto Galera ay atin ding ipapanukala na mapunduhan ng Department of Public Works and Highway. Sapagkat pondo ng DPWH ang ginamit sa National Highway, ipinatutupad ang nasabing proyekto. Ang pagpapailaw ng mga provincial, city municipal at barangay road ay saklaw ng mga kaukulang pamahalang lokal. Ito ba ayon kay Congressman Arnan si Panaligan. Napakaganda ng proyekto ito, partner. Ito pa na hanggang Santa Isabel ang pagdalagyan nitong mga solar light na ito. Ito ay sa ilalim ng Aguila Project, DPWH. At solar, wala po itong kumbaga kahit mag-brand out tayo, mailaw po yan, yung mga poste na yan. At malaking tulong po, lalong-lalo na sa panahong ito na panay ang brownout, hindi lang yata 3 beses nangyayari sa isang araw. Nakakapagtaka, partner, pag yung brownout na yung pinag-uusapan, napakaganda naman ng panahon, biglang nawawala at saka hindi ganun parang kinakambyo. Reklamo, nasisira tuloy yung mga appliances ng iba. Na sinasabi naman nila hindi daw dahilan, pero madami nagpapatunay na talagang nakakasira ng appliances yung patay sindi, kuryente ng Ormeco. At ito isang magandang hakbang, yung atin sinisimula na yung mga proyekto ng ng mga renewable energy. Naninira ka Oo. Partner, ang pagsasabi ng katotohanan hindi isang paninira. Yan, partner, yung lagi ang sinasabi ng mga taga-depensa o yung mga nakikinabang dyan sa mga ganyang ahensya, na pag sinabi mo yung mga problema, sasabihin paninira, sa halip na tugunan at gawa ng paraan, yung reklamo, yun na agad ang sasabihin na naninira kayo. Walang mangyayari pag gano'n, walang pagbabago mangyayari pag gano'n. Yung patay sindi, naninira din ang gamit natin yan. Oo, hindi lang naninira, buti ko doon sa 5 partner. Okay lang yun.
May patay sindi doon. Yun ang maninira ng pamilya. Yun ang maninira ng pamilya. Ano? Okay, huwag ka magpupunta pa rin doon. Kailangan schedule. Si Congressman Arnan Panaligan nga pala ay nakita natin sa Facebook page kasi nakikita natin yung mga galaw niya pag talagang napakasipag nitong ating congressman dahil ngayon alam ko nasa Tarugin at nagpapasinaya ng isang proyekto doon. Kita natin ay mga liblib na lugar na yung partner. Talagang pilit inaabot ni Congressman Panaligan yung mga ganyang liblib na lugar para tingnan at alamin yung mga pangangailangan natin mga kababayan. Oo, alam mo yung mga ganitong klase ng lugar, pag yan ay nalagyan ng farm to market road at maayos yung transportasyon papunta sa lugar na yan. Wag lang yung farm to road to my farm. Road to my farm. Wag yun, bawal yun. Road to my house. Oo, wag yun. Hoy, speaking of at meron tayong nabalitaan diyan sa parte ng Dulangan, pero hindi to kumpirmado. Sana matingnan diyan sa parte ng parte ng Dulangan, Puerto Galera. Meron daw isang ginagawa diyan na karsada na ang ginagamit ay mga ang ginagamit ay mga heavy equipment ng ating provincial government at yata ay papunta sa isang subdivision. Papuntang sa isang subdivision private ito Kung may katotohanan na sana paki-check ito kung may katotohanan itong balitang ito doon sa barangay sa Dulangan, Puerto Galera. Paki-check kung may katotohanan yung balita na yon na di umano'y ginagamit yung ating mga heavy equipment diyan sa paggagawa ng isang karsada papunta sa isang private subdivision. Yung Dulangan is mabundok na na barangay ng Puerto Galera. Parang merong dinidevelop diyan na isang subdivision. Hindi natin alam kung sinong may-ari, parang mayroon lang nakapagmulong. Pero ito hindi pa naman natin kinukumpirma. Ang atin lang ay kung sino man ang nakikinig diyan sa parte ng Dulangan, kung sinong barangay captain diyan, ay paki-check po at baka naman po mayroong mga hindi ka nais na transaction dito. Oo. Kaya ay mga ganong sistema kasi dapat bantayan ng mga kababayan natin yan sapagkat kung yung mga kagamitan ng ating probinsya ay ginagamit sa mga private na negosyo ay hindi maganda yan. Ay tingnan natin kung yan ay may katotohanan at dapat mapicturean nila yan at alamin natin kung ano yung pakay. Buti sana partner kung itong katulad ng mga proyekto ni Congressman Arnan Panaligan, yung sinasabi nating mga daan, yung mga dito sa Calapan kasi partner napakasikip na nung ating mga kalsada dito. Talagang yung volume ng sasakyan napakarami na rin. So kailangan natin yung mga bagong daan katulad ng kanyang naging proyekto dito sa may pasok ng Phoenix, Tibag, labas ka ng Ormeco. Napakalaking tulong niya na ginawa ni Congressman Arnan Panaligan nung siya ay mayor pa. Napapakinabangan na ngayon partner yung mga ganyang proyekto. At saka ito, isa pang proyekto na ginawa niya itong Tawiran to Ginubatan Road at babasahin ko partner Aguila Congressional Project, aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang lehislatura. Construction of Tawiran Ginubatan Connector Road, Calapan City. Dinalaw natin ang construction site ng Tawiran Ginubatan Connector Road na mag-uugnay sa JP Rizal National Highway sa Barangay Tawiran, sa Barangay Ginubatan, C5 Road Nautical Highway. Pinunduhan natin ang mahalagang proyektong ito sa Kongreso at isinama natin sa 2024 National Budget ang halaga ng Phase 1 ng proyekto ay Philippine 71 million at ang Phase 2 na pinundahan natin sa 2025 National Budget ay may halagang 70 million. Makatutulong ng malaki ang proyektong ito upang mabawasan ang masikip na trapiko sa bahagi ito ng lungsod. Ito po ay ayon kay Congressman Arnan Panaligan. Ito yung mahalaga ngayon mga proyekto na talagang dapat i-prioridad yung mga karsada natin na diversion dahil napakasikip na ng pinaka-main road natin. Kita mo pagka mayroong lalong-lalo na pag minasira ang malalaking truck diyan, nakabalandra pa, wala nang masuutan yung ating mga motorista.
Oo. Kaya yan dapat yung maging proyekto yung magkaroon tayo ng mga diversion road na pwedeng daanan pagka nangyayari ang matinding traffic dito sa atin sa lungsod ng Calapan. At saka malaki may tutulong yan dahil yan ay diversion road. Yung shortcut road yan from Tawiran. Pag pupunta ka ng Ginubatan, hindi ka na iikot. O kaya papuntang City Hall. Oo. Di ba? Isa yan sa mga magiging busy road yan, banda-banda riyan. Dahil yan yung pinakamalapit na shortcut. Kung meron ka mga transaksyon sa kabila sa City Hall, yan yung lugar na yan medyo hindi magkakaroon ng traffic. At alternative route ng ating mga kababayan para mapabilis ang pagpunta sa isang lugar, maging ang mga transaksyon sa gobyerno. Ipatingin ko muna yung aking batchmate diyan sa Las Vegas, si parang Mark Macaraig, nakatutok din sa programa natin. Siyempre si Madam Colin, nakatutok din sa programa natin ngayong umagang ito. Yan. Kung may mga reaction po kayo, pwede po kayong mag-text at baka pwede namin pong masagot, Kaya mag-message na po kayo diyan sa aming page na yan. Para mabigyan ho natin ng kasagutan ang inyong mga reaksyon, tanong, at kung meron ho kayong gustong iparating, mag-message din po dyan sa aming Facebook page. Meron si Congressman Arnan Panaligan ay sana'y ating kapanayamin, kaya lang ito'y nasa liblib na lugar, nasa paanan ng bundok ngayon at mahina yung signal. Talagang siguro pagbalik malalaman natin. Meron dong yung mga sinasabi nating mga pinasinayaang mga proyekto. Kita nyo naman, liblib na lugar yan, pero talagang inaabot ni Congressman Arnan Panaligan. Napakasipag dito ng ating kinatawan sa unang distrito. Pagdating dyan sa mga project ay talagang siksik liglig yung mga proyektong binibigay. Bukod pa doon sa usaping nasyonal. Yung national partner talagang active dyan siya pagdating sa usaping national, pagdating doon sa agrikultura natin, doon sa defense posture program natin, doon sa budget, 13 komite yata ang hawak dito sa Kongreso, pero ganun pa man hindi napapabayaan yung trabaho dito sa ating probinsya. At pag-uwi dito, puro trabaho agad ang ginagawa. Pinupuntahan yung ating mga kababayan, yung lalong-lalo na diyan sa may C5, yung mga nangangailangan ng kumbaga sa health. Alam mo naman, sa provincial hospital natin, talagang hindi sapat ang gamot at yung mga nahingi ng pambili ng gamot nakakapunta diyan, yung mga kababayan natin na mayroong problema sa pambayad sa hospital nakakapunta diyan at nakakahingi. Napakalaki ng binibigay na budget ni Congressman Arnan Panaligan pagdating sa health. Yun ang maganda partner Kasi yun ang prioridad yung bigyan mo ng magandang pondo yung health natin. Kasi kawawa yung ating mga kababayan may hirap na walang matatakbuhan pagdating ng pangangailangan. At sabi nga ng mga kababayan natin, isa sa pinakamadaling lapitan na opisina para manghingi ho ng tulong pinansyal pagdating ho sa health. Ay ang opisina ni Congressman Panaligan. Isipin mo, nasa paanan pala ng Mount Halcon si Congressman Arnan Panaligan sa Mount Halcon sa may Arangin. Ay napakalayong lugar na yan Pero talagang pilit inaabot ng ating kinatawan sa unang distrito. Alam mo yung Arangin na yan ay isa sa promising na barangay yan Alam mo kung bakit mayroong Arangin Falls yan at saka isa po yan sa mga may magandang supply ng tubig. Yung makikita mo yung ilog na... Tsaka may falls dyan. Yung Arangin Falls. Arangin Falls. Tsaka yung napakaganda ng mga ilog diyan. Tsaka malinaw. Kung madidevelop ng napakaganda sa tourism yan Yung mataas na lugar yan. Kita mo yung kabayanan dyan pag napaakyat ka ng kaunti sa mga bundok dyan. So magandang i-develop para sa turismo yung yung lugar na yan. Tsaka tingin ko yan din yung lugar na hindi pa naabot ng ASF. Ay yung mga kababayan nating mga nag-aalaga ng baboy diyan ay parang hindi pa sila nakaranas na tamaan ng ESF yung lugar na yan dahil sakop ng Nauhan yan yung Arangin na yan dito sa West yata
na One West. Kung tawagin nila yung West sa Oo. parting West, dyan yan punta Bagto, parang Tarugin, Arangin, Aurora. Aurora, dyan. Dyan yung magkakasama yan Nandyan partner papuntang Mount Halcon yan Yung mga magaganda yung mga falls diyan sa lugar na yan. Tsaka dyan, marami din yung lugar na yan, napakaraming prutas. Yung mga malalaking puno ng kahoy na preserve na hindi pa na illegal na illegal logging. Napakarami pa hong puno dyan. Dapat may preserve yung lugar na yan para yan ay magiging protekta natin. Sana partner yung ating mga katutubo mabigyan din ng pansin ng ating gobyerno. Kasi nakakaawa yung ating mga katutubo diyan, lalo-lalo na pagka yung dinatnan sila ng matinding bagyo. Hindi natin alam kasi nagtatago yung mga yun Siguro sila dapat yung nabibigyan sila dapat yung may purpose, yung mga tupad na ganyan. Dapat meron din silang ganyang mga benepisyo. Hindi lang yung mga Tagalog. di ba? Ngayon, usong-uso yan tupad na mag-i-eleksyon na naman, tsaka yung mga ayuda na yan So dapat tinitingnan din yung nabibigyan, dapat yung mga prioridad nating kababayan ang na napapasali. Balita natin talagang pagka dyan, palakasan din taon dyan pagka para kayo makakuha ng mga ganyang mga benepisyo. At alam mo, maraming mga lugar dyan sa na yan na dapat i-develop at kasi yan din yan, sentro din ng agrikultura yung lugar na yan dahil maging sa prutas at palayan, may mga portions sa may palay yung lugar na yan kasamang sandi. Yung na yan. Yung lugar na yan. Yung lugar na yan. Kaya napakaganda at maging produktibo kung yan ay mabigyan ng mga magagandang farm to market roads sa pamamagitan ng proyekto ni Congressman Panaligan. Ayan. Yun, panawagan naman na ito Tag-text sa atin, katetext lang yung daw dyan sa provincial hospital, yung health emergency allowance, PhilHealth at salary ay wala pa rin. Abay, kawawa naman itong ating mga health worker diyan sa provincial hospital. So, sana talaga dapat maging maging regional hospital na yan para matapos na rin yung problema nyo diyan. At least kung regional hospital na yan, ay national na yung hawak diyan at yung mga benepisyo nyo ay katulad na rin ng national. At ang kagandahan diyan, syempre, magkakaroon tayo ng mga kabagong kagamitan at mga kompletong gamot diyan. Yun na ang nakakalungkot lamang hanggang ngayon ay hindi yan matuloy-tuloy dahil itong ating provincial government, itong si Governor Bons Tulor, ay nagkaroon ng ibang version. Dapat approve na yan Kung ang ginawa ay itong gagawing regional hospital ay itong kasalukuyan. So ang gusto ng provincial government ay yung lumang provincial hospital diyan sa bundok ang gawin. Kaya lang napakatagal po bago yan na magawa kasi gagawa pa po ng building, mga building diyan at aabutin pa ng 4 na taon. Samantalang ito ready na. Kung itong ating kasalukuyang provincial hospital na nagpagawa din yata niya si Congressman Arnan Panaligan sa panahon niya. Yung ating kasalukuyang provincial hospital ay napakaganda po kung yan na yung kung yan na po yung gagawin. Kumbaga diretso na agad, hindi yung tatagal ka pa ng 4 na taon. Ang masama niyang partner, baka mamaya mawala sa atin yung oportunidad na dito itayo yung regional hospital at mapapunta pa sa ibang lugar katulad ng Palawan. Kasi alam ko may apply din. Pag napapunta sa Palawan yan, di mawawalan na tayo. Malaking oportunidad sana para sa atin yan. At saka actually hindi lang naman Oriental Mindoro ang naghahangad na magkaroon ng isang regional hospital. Kasi yung Occidental is malaking probinsya din yan. At isa pa, wala sila ganong kalaki na at magandang mga private hospital sa Occidental Mindoro. So pwede maging pagkakataon naman ito ng Occidental para ma-grab nila yung pagkakaroon ng isang regional hospital para ma-improve at maging maayos naman ang kanilang health services sa kanilang lalawigan. Kung ako naman ng congressman ng Occidental Mindoro, bakit hindi ako magkaroon ng proposal diyan, di ba? Yun partner ang sayang pagka talagang itong oportunidad na ito
na dito na itayo itong ating regional hospital ay mawala pa dahil nga doon sa yung original version ni Congressman Arnan Padaligan na yan ay yung gawing regional hospital, at ang gusto naman ng ating gobernador ay yung ating yung dating bundok na sinasabi nga tatagal ng 4 na taon, ay baka nga mawala yung oportunidad na dito na itayo sa ating probinsya yung regional hospital, mapalipat sa ibang region. Lalayo yung usapin. Ang sabi dito, kung regional hospital yan, maganda lagay ng pasyente, majority of health worker ay maaari magkaroon ng security of tenure at mabigyan ng update sa sweldo at saka benepisyo doon sa mga sa mga health worker natin. Di lang doon sa mga pasyente natin na talagang nagdurusa diyan. Doon sa kawalan ng gamot, totoo naman talaga namang although mayroong mga gamot na available pero kulang yung gamot na naibibigay do sa ating mga kababayan at talagang bumibili pa sa sa labas. Na dapat ay libre naman. Pagdating naman sa medical equipment minsan sira, minsan wala yung iba. So mas maganda siguro kung talagang ang kagandahan pati kasi pag naging regional ito yung budget na nilalagay diyan ng ating provincial government pwede nang kunin at ilagay doon sa mga community hospital. Yung mga community hospital, yun ang pwede nating lagyan ng mga gamit na gamot o kaya mga bagong mga medical equipment. Kasi ang gagastos na diyan ay ang national na. Kaya napakaganda. Kung kung yan ay magiging regional na hospital na. Tsaka may marami kasi tayong mga district hospital na pwede improve at paunlarin bigyan ng magandang mga medical equipment katulad ng Pinamalayan District. Meron diyang sa Rojas District na hospital. At meron pang bago yung sa Bulalakaw na kung saan ay ito yung dulong bayan ng Oriental Mindoro na pwedeng isaayos din ang naturang dahil may bagong building na tayo na yung bagong building, nandiyan na yung infrastructure ng district hospital ng tawag dito ng Bulalakaw. So kung ang budget ng provincial hospital mapupunta ay may alis, pwede yan hati-hatiin sa 3 mga district hospital na yan para may para may improve at madagdagan ng mga gamot, doktor na pwedeng kasi hindi man pwedeng jujuti ang doktor na walang sweldo. Partner diyan sa totoo lang, diyan sa provincial hospital, ang gagaling ng doktor natin diyan. Talagang mga sasabihin mo mga espesyalista. Ay ang problema pagkakulang talaga tayo sa gamit, kulang tayo sa gamot. Kahit anong galing mong doktor diyan, ay masisira ka diyan. Kasi wala ka nang ibibigay na na gamot. Sayang. Kung ito'y magiging regional na, kompleto 'yan. Magagamit ng gusto ng mga doktor yung kanilang kaalaman. Lalong-lalo na yung mga espesyalista doon sa mga pasyenteng pupunta diyan. Tama yan. At saka lalong pag maganda kasi ang ambience, yung kompleto yung pasilidad ng isang hospital, mas madali ngayon makapagpagaling ng mga pasyente. Katulad partner sa totoo lang pag pumunta ka ng provincial hospital sa ngayon, yung iba makikita mo sa hallway. Makikita mo sa mga room siksikan. Anong mangyayari doon sa mga pasyente doon? Yung virus nagkalat na doon. Baka sa halip na gumaling yung isang pasyente na hindi naman ganun kagrabe yung sakit, mahawa pa doon sa mga may sakit diyan. So hindi maganda yung kondisyon. Tapos mayroong magandang pasilidad para sa mga bantay. yung sinasabi mo. Yung bagong building diyan, sabi pwede daw gawing tawag yan, parang transient. Para doon sa mga magbabantay ng pasyente sa ospital. Matitiis mo ba? Mas masarap ang tulog nila. Mas matitiis mo ba na ang pasyente, yung anak mo ay nakalatag doon sa pasilyo tapos ikaw nasa transient ka? Doon na lang po natin tingnan kung papaano ngayon ang katayuan, na dapat ang priority ho natin, kaya mo dinala sa ospital yan dahil may sakit dapat kailangan dyan pagpunta niya ng ospital may gumagamot sa kanya, medyo komportable at maayos yung ambience para yung recovery ng isang pasyenteng may sakit ay mas mabilis. Kaysa naman pagpunta mo doon makikita ng pasyente doon siksikan sila, mainit,
walang electric fan. Lahok-lahok na. Lahok-lahok na. Oo. Alam mo, partner, nung unang gawa yan, kasi although ang may concept, kung di ako nagkakamali, may concept niyan, ay si Governor Bart Marasigan, nung siya nabubuhay pa. Pero ang nakapagpatuloy ng pagpapagawa niyan ay si Congressman Arnan Panaligan, nung siya ay gobernador pa. At napakaganda, partner, ng hospital na yan, kompleto yan. Alam ko, aircon pa nga yung ibang mga rooms diyan eh. At walang ganyang issue na sasabihin mo na na walang gamot, yung mga pasilidad. Walang talagang maayos, pati yung mga health worker, hindi mo kakikitaan na nadidelay yung sweldo nila. At yung mga hatian nila sa PhilHealth, alam nila kung mga magkano, ay talagang maganda yung sitwasyon. At yung sa parting South, may mga proyekto si Congressman Arnan Panaligan yan, siya ay gobernador pa, na mga community hospital. Yun ang kagandahan eh. Kagandahan kay Congressman Arnan Panaligan, kahit saan mapaposisyon yan, lagi niya prioridad yung health, yung kalusugan ng ating mga kababayan. Lagi niya binibigyan ng ng magandang budget yan. Oo. At saka alam mo, pagka yung komunidad natin ay masigla at walang sakit, marami magagawa. Maging masaya. Araw-araw pwede ka doon sa Patay Sindi. Oy, nakatutok pala sa atin si yung ninong ko, si Ninong Jake, kakikisig daw. Talaga namang mas makisig ka. Alam ko namang ikaw masugid na tagapanalig ngayon ni Kuya Orbin Rabino. Si Kuya Orbin Rabino, makikita mo talagang pinag-uusapan, partner, ngayon, kasi ito, negosyante ito eh. Talagang kung titingnan mo, kung ito'y ano man siya ngayon, galing sa mahirap, ano man siya ngayon, nakikita mo madami na itutulong. Ay talagang ito'y pinagsikapan niya. Talagang utak ang ginamit kung paano niya nakuha yung ganung yaman. At nakakatuwa na sa kagustuhan niyang pumasok sa politika. Siguro nakita niya yung problema, daming problema ng probinsya. Gusto niyang ibahagi yung kanyang kaalaman. At nagdesisyon na nga na lumaban bilang gobernador. Alam mo, ang dami nating problema ngayon sa kuryente. Yan ang hinahing ng ating mga kababayan, kuryente. Yang problema natin sa provincial hospital, yung sa health, di ba? O sa madami tayong kinakaharap na problema ngayon na mukhang parang hindi nabibigyan ng pansin ng nakasalukuyang administrasyon. Bagamat meron naman tayong nakikita yung mga infrastruktura. Kaya lang sinasabi, ang dami kang pinagagawa mga building, infrastruktura. Pero ito ba direktang nakakatulong doon sa ating mga kababayan? O mas kailangan bigyan mo ng pansin yung lakihan, yung budget doon sa trabaho, doon sa health, o doon sa mga pabahay, di ba? Ito yung mas kinakailangan ng ating mga kababayan. Kung mayroong kamang dapat na infrastruktura, dapat yung makakaapekto doon sa kabuhayan ng ating mga kababayan. At kasi minsan hindi natin maisaalis yan. Ang mga proyekto nila ay kailangan yung infra. Kasi nandun nakatatak ang pangalan, yung legasya na gustong iwanan pagkatapos ng kanilang pagsiservisyo. May makitang itinayong ganitong mga infrastructure na sabi ay mas kapaki-pakinabang. Pero titingnan ho natin. May mga kasi yan eh. May mga tawag dito. Merong mga advantages at saka disadvantages yan eh. Pero ang tanong kasi ho natin, alin ba ang gusto nating ipadama sa ating mga kababayan, yung talagang basic na pangangailangan, yung talagang priority natin, o yung mga building na hindi pangalawang pangangailangan na lamang? Di ba? Baka pwede namang balansihin, di ba? Yun tama ka, partner, doon. Kasi yan, nakita ko ng partner yan. Kung natatandaan ko, partner, nung panahon ng pandemic, di ba nagkaroon ng girian diyan sa sangguniang panlalawigan doon sa pag-approve ng annual budget. Kasi panahon ng pandemic, ang gusto nung sangguniang panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Jojo Perez, mas lakihan yung budget natin sa health. Kasi yun ang kailangan natin ng panahon na yun eh. Di ba? May kulang tayo sa oxygen noon, madaming na sakripisyo buhay. Pero talagang pinanindigan ng provincial government yung paglalagay ng napakalaking budget sa infrastruktura na nakakapagtaka. Dahil tayo nasa pandemic, kailangan nating ilagay yung malaking budget do sa health. Dahil
kailangan natin ng gamot. Pero talagang nanaig pa rin yung yung budget na lagyan yung infrastructure natin. Yung sinasabi natin dapat dapat may prioridad eh. Dapat may priority. Kung alam mo yung mas pangangailangan nating kababayan, siguro mas unahin natin yung yung bigyan ng pansin yun. Yung ganun. Agrikultura, partner, dapat yan eh. Dapat yan ang binibigyan natin ng budget kasi ito yung pwedeng pagkakitaan ng probinsya natin eh. Tsaka yan itong yung agrikultura. Buhay. Diba? Yan yung kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa probinsya. Yung pagiging agricultural land ng ating lalawigan. At malaking porsyento kasi ang hanap buhay ng mga kababayan natin na galing diyan sa pagpapalayan, prutas, gulay. Kung titingnan mo kasi ang lugar natin ay isang agricultural province. Pero yung presyo naman ng mga bilihin mahal. Di ba, ultimo yung kamatis na pwede namang itayo sa tabi ng bahay mo. Ultimong talbos ng kamote binibili. Di ba magkano? Di ba magkano lang talbos ng kamote? Di ba? Dati 5 piso, ngayon magkano 10 piso. Samantalang pwede mong itusok lang yan diyan. Kulang talaga yung kung titingnan mo, kulang yung suporta. Kung may suporta man, yung sinasabi nga ni Atty. Pike na dapat yan, yung pinag-uusapan namin dapat yan, kung may mga proyekto ka na binibigay sa mga kababayan mo, particular dyan sa magsasaka, hindi mo lang basta ibibigay yung yung kailangan nila, kundi susubaybayan mo. At titingnan mo yung resulta ng mga proyektong ginawa mo dyan. Kung nagtagumpay ba yung mga proyekto na yan, umani ba sila ng maganda? Hindi. Ang nangyayari kasi ngayon, pag binigyan mo, bahala na kayo diyan. Oo. Lalo na pagka cash assistance ang ibinigay mo. Paano mo pa ngayon mamomonitor pag nabili na yun ng isang boteng gin? Yan pala naman, partner. Yan pala namang mga ayuda na yan. Walang auditing. Kumbaga, totoo ba? Kasi parang naging kultura yun. Nagsimula yung partner yan. Ayuda na nung pandemic eh. Hanggang ngayon, yan ang nangyayari. Kaunting bigay agad ng ayuda. Hindi dapat ganun. Kasi nasasana yung mga babayan natin. Which is naging project ngayon na yan. Naging kung titingnan mo ngayon sa national, kahit saang pondo nila, meron silang pinagkukunan ng dole tupad. Ayuda yan. Ang problema partner diyan, yung mga yan ay tax ng ating mga kababayan, yung mga nagbabayad ng tax yung mga lehitimong may mga trabaho, lehitimong may mga negosyo, sila yung nagbabayad ng tax tapos sila walang napapala diyan. Di ba tingnan mo yung sa tupad, 4-piece, yung sa AX, yung ang dami ang dami. Meron pang akap, lahat yan ay ay subsidiya na binibigay ng gobyerno na ayuda doon sa mga kababayan natin. Ang problema parte, yung iba dyan inuutang inuutang ng ating gobyerno tapos magbabayad. Yung mga magbabayad pa rin ng tax. Di ba? Ang tanong, paano naman tayo? Nagtatrabaho tayo. Sabi nga, hindi man tayo nakakapag-avail. Yun na nga sabi nung iba, bakit ang hindi bigyan ng hindi bigyan ng ayuda, ng regalo ay yung mga nagtatrabaho para ma-inspire yung mga walang trabaho. Bakit daw yung mga walang trabaho? Lalong hindi magtatrabaho yan mga yan pag binibigyan mo lagi. Ang isa pa, lagi nakatunga nga yan sa politiko. Laging nakatambay. Laging nakatambay yan. Kung binibigyan mo yung mga nagtatrabaho, lalong magsisipag yan. At yun ng mga walang trabaho, may inspire dyan. Magtrabaho na ako para makatanggap din ako ng gano'n. At saka mas nakakatuwa ka sa aming Sandy na makikita natin na yung mga kababayan nating mga nagtatrabaho na talagang kapos ang kanilang mga kinikita katulad ng mga hindi naman talaga skilled na mga kababayan natin. Siyempre, mas mababa yung sweldo nila. Na sila yung dapat ang priority na bigyan ng ayuda ng gobyerno. Minsan kasi nakakapagtampo dahil may makikita ka kasama doon sa 4-piece, kasama doon sa dole, itong may kaya rin naman sa isang lugar ng barangay. Paano ngayon nakakasama yung mga yan na hindi naman talaga kabilang sila doon sa tinatawag ng sa sakop ng programa na yung para diyan sa poorest of the poor. Di ba? Nakakapagtaka Kumbaga, sayang. Kung may bibigyan na dapat, yung nararapat, bigyan. Yung mga talagang yung nagtatrabaho. Di ba? Kasi para magsikap lalo. Tsaka para tularan ng mga walang trabaho. Ang dami kong alam parte, talaga namang pagka yung may
may balitang ganyan na ayudan dadating, tuwan-tuwa na talaga yung mga ano, ang karamihan naman diyan, palakasan din. Pinipili din nila kung sino mga mabibigyan. Yung mga kakampi sa ano? Oo. Mga kakampi sa barangay. Oo. Hoy, bati ko nga pala partner si dating Senior Deputy Speaker Congressman Doyle Lechon. Nakita ko kasi yung mga picture niya ngayon, talagang nagkalat kasama si Vice Bim Ignacio. Mukhang tuloy na yung pagbabalik dito sa lungsod ng Calapan at marami ang natutuwa partner dahil namimiss nila yung yung serbisyo, yung action agad ni Mayor Doyle Lechon. Nakita niya hanggang ngayon partner, 'di ba? Nakikita naman yung mga proyekto niya. Ay hanggang ngayon nakikita may resibo, hindi lang ito kinikwento. Baga sasabihin na hindi totoo yan. Ito, pruweba, nakikita, naramdaman ng ating mga kababayan yung mga proyektong ginawa niya. Katulad ng Orange Card, yung sa City College. Talagang, yan ay mga nagsimula niyan si Mayor Doyle Lechon, yung sasabihin natin, yung linis ng Calapan. Di ba? Yung disiplina, yung linis ng Calapan. Ang linis ng Calapan nun eh. Sabi nga nung mga taga Maynila pag nadating dito noon, panahon na yun ng mayor pa si Mayor Doyle Lechon, ang linis ika ng Calapan nyo, ang galing ng mayor nyo. At bilib na bilib sila doon sa disiplina, yung bawal tumawid. Pero unang-una, ang dami nagagalit na tao. Doon sa pagsisigarilyo, kung saan, dami nagagalit na tao kasi ayaw nila ng ganun. Pero nung nakita nila, yung epekto nito, ay maganda pala na may disiplina nga, merong dapat ganyan. Nakita rin natin yung leadership niya. Pagdating sa leadership partner, 'di ba? Sa leadership makikita mo nung nagkaroon tayo ng isang malaking trahedya, yung baha. 'Di ba? Sa magdi-December noon. Ay pagkatapos yung partner, 'di ba? Nakita natin kung paano napakilos ni Mayor Doyle Lechon yung iba't ibang sektor ng ating lungsod, para magkaroon ng sandbagging diyan sa may ilog diyan. Talagang nagsakripisyo ang ating mga kababayan, nagtulong-tulong para protektahan itong ating syudad. Kasi pag dito pa pumunta na lalo yan, mas malaking mas malaking problema. Kaya makita mo talagang meron itong political will na kaya niya ipatupad yung mga ganung bagay. Oo. Ayan. Oy, si Konsehal Popong Ortega. Nalimutan. Dapat pala pa-interview natin si Konsehal Popong Ortega. Pero balita ko, partner, talagang pinag-uusapan si Konsehal Popong Ortega diyan sa parte ng Victoria. Kasi yung sinasabi niya, yung bagong Victoria. Totoo, partner yun. Kailangan talaga magkaroon ng bagong Victoria. Merong pagbabago. Merong pagbabago. At napakaganda nung slogan niya. Kasi, si Konsehal Popong hindi naman bago sa politika ito, yung pamilya nila. Matagal ding nanungkulan diyan sa parte ng Victoria. At ang dami rin namang nagawang proyekto diyan sa parte ng Victoria. Kaya pinag-uusapan, ang balita ko nga pinag-aagawan itong vice mayor, ng mga tatakbong mayor diyan. Pero ayaw. At mas gusto niya yung mataas na posisyon dahil mas makakagalaw siya at mas makakatulong doon sa ating mga kababayan diyan sa parte ng Victoria. Titingnan mo yung ginagawang kalsada, yung bypass road yata papuntang Sablayan yan from Victoria. Yari na ba, partner yun? May portions ng mga nangyayari na kailang doon sa taas yata. Parang hindi pa nabibigyan ng permit dahil kailangan pala yata ng ng ECC. Tsaka doon sa yata, sa mga ancestral land ng mga mangyan yata, dadaan yan kailangan may permit lahat yan. Dapat legal. At napakagandang, alam ko, napakagandang proyekto nito. Itong national din yata, may project nito, itong lugar na ito. Saka dyan sa Victoria na yan, ang nagsimula dyan kasamang Santi, yung kanyang ama si dating Mayor Ortega. Tapos yung na sinundan ng kanyang kapatid na si dating Mayor Dayo Ortega. Na kung titingnan mo, di ba, nung masigasig nung araw yung sa mining. Yung sa mining, diyan sa Alcate. Alcate. Yung sa Villa Cerveza. Sila hong nakipaglaban diyan para hindi matuloy ang pagmamining diyan sa Victoria na yan. Yung mga pamilya ng Ortega nung panahon. Kasama natin yan sumisigaw doon sa harapan ng panahon ng Mendex. Ng DNR sa Quezon City. Para labanan nung panahon na yon ang pagbimina dito sa ating lalawigan. Kaya malaki ang respeto ng mga taga-Victoria dyan sa pamilya ng
Ortega na yan at napakalakas niyan pagdating sa tao. Ngayon iba na yung minimina, yung armorak na. Ang minimina yung armorak na, no. Oo. Ayun, mabanggit ko lang si yung lalaban kasi ito nabigla yung mga kababayan natin na meron palang makakatapat itong ating gobernador, ano, at ang tatapat niya itong si Kuya Orbin Rabino, no? Ay kumbaga parang nakakakita sila ng pag-asa. May masasandalan sila kasi kung wala nga namang makakalaban yan, paano pa yung mga problema? Kanino natin ilalapit yung mga problema, yung mga brownout na yan? Ngayong ito'y lumabas, nakakakita sila ng pag-asa na baka sakali talagang malulunasan itong mga nangyayaring problema. At talagang pinag-uusapan, kasi hindi naman, kumbaga, ito, laki sa hirap ito si Mr. Orbin Rabino. Laki sa tabing dagat. Anak ng dukha yan. Talagang hindi naman dito parte nagdegosyo yan. Sa Orion Bataan, at sa Orion Bataan ay doon pa nga nakatanggap yan ng mga plaki na binigyan siya ng mga plaki ng mayor ng Orion Bataan at ng Liga pa mayor ng Bataan, dahil nga doon sa kanyang kontribusyon doon sa ekonomiya ng Bataan ay meron siyang naitulong, mayroon siyang bahagi. At kumbaga yung serbisyo publiko hindi na bago sa kanya. So siguro maganda itong nangyaring ito dahil may pagpipilian na yung ating mga kababayan. Kumbaga yung mga problema do sa kung ano ng problema diyan, meron na silang pwedeng sandalan ngayon. Malay mo magpatayo ng subdivision dito, libre. Bigyan tayo ng bahay. Isa sa proyekto ng partner niya kung di man subdivision, isa doon sa proyekto niya yung pabahay. At diyan siya eksperto sa ganyang usapin. Ayun ang sinasabi nga na lahat dapat ng project pinag-aaralan mo yan kung ano yung kung yan ba'y makakatulong doon sa ating mga kababayan, hindi yung basta bigay ka na lang ng bigay. Ayan. At saka nakikita naman natin yung pagiging seryoso ng taong ito kasi kita mo medyo matagal bago siya nag-decide kasi siguro madami siyang tiningnan, maraming titimbangin, maraming kinausap, consultation para bigyan siya ng mas malalim pa na dahilan para sa lumaban. At di ba sabi nga ni Attorney Pike, ang una niyang kinonsulta yung mga maralita din nasa baba. Pinakinggan kung anong kumbaga pinulsuhan niya, ano bang pwedeng maitulong, kasi sa totoo lang hindi naman dapat ganun kataas yung posisyong tatakbuhan ni Kuya Orbin Rabino, ni Mr. Orbin Rabino. Kaya lang nung nakita niya na ganun pala yung yung hinaing ng ating mga kababayan, malaki pala yung problema. So mas maganda kung doon sa posisyon na yun ako, mas makakatulong ako, mas maibibigay ko yung aking kaalaman, maibabahagi ko. Ayan. Wala na tayong oras. Okay. Medyo napasarap tayo. Next time siguro, talagang si Congressman Arnan Panaliga, busy. Isipin mo, nasa paanan ng bundok. Sa mga oras na ito. Pero madami pa naman pagkakataon para siya makapanayam natin. Batay ko nga pala yung yung bago tayo si Bukal Bong Brocal. Si Bukal Edel Elano, si Bukal Josie Niria. Ito yung mga bukal na talagang nakita kong mayroong prinsipyo pagdating sa pamamahala. Si yung mga tatakbong konsehala, yung mga bago. Alam ko si konsehala, dating konsehala Lorabel Tanyag ay magbabalik bilang konsehala dito sa partido ni Mayor Doy Lechon. Ito hindi na bago, talagang ito magaling itong konsehala na ito. Ito yung butihing may bahay ni paring Ronald Panaligan, si konsehala Lorabel Tanyag Panaligan ay hindi na bago sa serbisyo. Talagang pagdating lalong-lalo na sa paglaban sa kalikasan ay nangunguna yan, partner. Ayan. Maraming salamat sa mga kababayan natin. Hanggang sa susunod na programa namin dito sa Balita at Talakayan. Tumlago po. Maraming salamat. At syempre, abangan nyo po yung programa uli namin sa Lunes. Magbabalik po kami. Sandy Soriano po ang inyong nakasama.